Hello mga bata! Magandang araw! Ako nga pala ang inyong Kuya Tin. T-I-N. Tin. Ano nga ulit ang aking ngalan? Magaling! Ako si Kuya Tin. Ngayong araw na ito ay may baon ako sa inyong kwento. Pero bago yan, ay meron ako sa inyong mga katanungan. Sino ba dito ang gustong makasakay ng barko? Or maging pirata? At makapaglayag sa karagatan? Alright! Madami ang interesado. Pero bago tayo magsimula ay gusto kong nasa akin lamang ang inyong atensyon. Maari ba yun mga bata? Alright, magaling! Okay, so tara na at simulan na natin ang ating kwento. Ang kwento ay pinamagatang Ang Paglalayag ni Tim, isang paglalayag tungo sa pagiging pirata, na isinulat ni na Martin S. Paha at Mary Angeli D. Capotero, grapika mula sa internet, at ito'y inedit ni na Judeliza II R. Dumdumano at Angel Grace S. Banyaga. Isang araw, may maliit na batang nagngangalang Tim na gustong maging isang pirata. Tuwing dumadaan ito sa daungan, ay tuwang-tuwa siyang tumitingin sa malalaking barkong pandagat. Hi! Ako si Tim at ako ay mahilig sa mga barko. At iniisip niyang kung gaano nga ba kasaya magsagwan sa malalayong karagatan at magkaroon ng masasayang pakikipagsapalaran. Ang araw, habang si Tim ay naglalaro sa may daungan, ay narinig niya ang malakas na sigawan at nakita niya ang napakalaking barko na pumasok sa daungan. Ito ay ang barko ng isa sa mga sikat na piratang kapitan na si Blackbeard. Hindi niya kinaya ang kasiyahan at nagpasya siyang dumiskarte sa barko para maranasan ang maging isang pirata. Nang nasa loob na si Tim ng barko, ay natuklasan niyang ang napakalaking barko ng Blackbeard ay punong-puno ng mga pirata na tila'y nakakatakot. Nagtago si Tim sa isang walang laman na bariles at nagsabing sana'y wag siyang makita ng sinuman. Nanatili siya roon at nakikinig habang kumakanta ang mga pirata na napakalakas na kantang punong-puno ng sigla. Yo-ho, yo-ho-ho-ho, kami ang mga pirata ng karagatan. Yo-ho, yo-ho-ho-ho, kukunin ang ginto't kayamanan. Yo-ho, yo-ho-ho-ho. Hindi nagtagal ay napansin siya ng mga pirata. Ang pirata na isang matangkad na lalaki na may balbas at may takip silim sa mata. Bata, sino ka? Bata. Ako si Tim. Sagot ni Tim na pautal-utal. Sabi pa niya kung pwede ba siyang dun na lamang manatili sapagkat napakalayo na nila sa kalupaan. Dagdag pa niya na gusto niyang maging isang pirata. Si Long John, ang piratang naging kaibigan ni Tim. Siya din ang nagturo kay Tim sa lahat ng mga kailangan niyang matutunan na maging isang pirata. Napakasaya ni Tim at talagang totoo ang kasayahang makikita sa kanyang muka. Kaya nagparamdam ito ng malaking pasasalamat sa puso ni Long John. Nang sumunod na araw ay tinulungan ito ng ilang kasamahan ng mga pirata sa paggamit ng tabak. Nagumpisa sila sa mga batayang galaw. Hindi nagtagal ay si Tim ay naging bihasa sa paggamit ng tabak. Natutunan niya din kung paano manghuli ng isda at sa kanyang sobrang saya sa barko
ay talaga namang nag-enjoy si Tim. Kaya, siya'y nagpasalamat ng malaki sa mga pakikipagsapalaran niya sa barko kasama ang mga pirata. At habang lumalaki ang kanyang paggagalak sa kanyang mga nasaksihang lugar sa karagatan, ay nagsimula siyang umawit ng isang kanta. Ako'y nagagalak, ako'y maglalayag. Salamat sa pagturo dito sa akin sa barko. Ako'y nagagalak, ako'y maglalayag. Araw, habang ang Blackbeard Pirates ay naglalakbay, ay meron silang nakitang isang mapa na mayroong kayamanan. At nang buksan nila ito, ay sila'y napamangha ng merong nakalagay na treasure map. At sila'y namangha. Sa kanilang paglalakbay ay tinahak nila ang kanilang unang misyon. Ito ay ang pagkuha sa ngipin ng isang butanding. Naglayag sila at nakipaglaban sa isang butanding upang makuha ang ngipin nito. Upang ang ngipin ng isang butanding ay maging isang kasangkapan sa pagsusulat. Kinakailangan nilang masagutan ang batong-batong marmol na buto, binalot ng gramatiko, na nakasulat dito. Yun, at napagtagumpayan nga nila ang unang pagsubok. Kaya naman, matapos nilang masagutan ang palaisipan, ay nagtungo na sila sa susunod na ruta. At ito ay ang kailangan nila makakita na 7 pulang isda bago dumilim, sapagkat ito ang magsisilbing gabay nila patungo sa kanilang paroroonan. Una nga, napagtagumpayan nilang makita ang 7 pulang isda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, at 7. Nang makita na nila ang 7 pulang isda, ay agad nila itong sinundan at sa kanilang pagtakip ng kanilang mata at pagmulat uli, ay sila'y namangha sapagkat ang dagat, ang langit, at ang lahat-lahat na kanilang nakita kanina ay naging kulay ginto. Kaya naman, ang mukha ni Tim ay naging napakasaya at siya'y umiyak. Umiyak sapagkat tuwa. Pagkatapos nilang sundan ang 7 pulang isda ay nakarating na nga sila sa Treasure Island. Kaya naman, ang buong tripulasyon ay naglunsad at nagsimulang pangkunin ng mga ginto. Si Tim ay tuwang-tuwa sapagkat siya ay nakakuha ng isang puno ng ginto na may mga hiyas, bracelets at iba pa. Kaya naman, pagkatapos ay nagdiwang ang kanilang tripulasyon at ginawang opisyal na miyembro ng Blackbeard Pirates si Tim. At agad itong tinanggap ni Tim sa nabukal at buong puso. Kaya naman si Tim ay isa ng miyembro ng Blackbeard Pirates. Bumalik na sila sa pantalan pagkatapos nilang kunin ang mga ginto doon sa Treasure Island, na kung saan nagpasya si Tim na magpatuloy sa kanyang pakikipagsapalaran bilang isang pirata at balang araw ay maging isang kapitan. Iyon lamang ang kwento ko para sa araw na ito, mga bata. Ano bang inyong mga natutuhan? Alright, magaling! Yun ay ang huwag pagsuko sa ating mga pangarap sa buhay sapagkat makakamta din natin ito sa tamang panahon. Yun lamang ang kwentong ang paglalayag ni Tim, isang paglalayag tungo sa pagiging isang pirata. Yun lamang, maraming salamat! Bye-bye!